Tapos yung babae na ilang beses kong nakita, may kinalaman kaya siya sa pagkawala ng mga casualties? Tingnan yung kubo na yon! Nandun ang lalaki sinasabi namin sa inyo na nawawala! Pagkatapos ng dilubyo ay sisikat ang bilog na buwan. Magiging matagumpay ang lahat. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Bago ang lahat, ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga sumusubaybay sa seryeng ito. Happy listening po sa ating lahat. Kagaya nyo ay naging libangan ko na rin ang pakikinig ng mga magagandang kwento sa seryeng ito dahil bukod sa magaganda ang mga kwentong lumalabas dito, nakaka-relate din ako sa kwentong kababalaghan ng ating mga kababayan. Dahil kagaya nila ay nagkaroon din ako ng kakaiba at nakakatakot na karanasan. May 10 taon na ang nakakaraan at yun ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Isang pangyayari na hindi ko na siguro makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Ako po si Winnie, isang nurse sa public hospital sa aming bayan dito sa Leyte. Sa edad kong 45 anyos ay hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Mayroon mang nanliligaw sa akin pero madali kasi akong ma-turn off lalo na kapag nakikita ko na mayroon silang ugali na hindi ko gusto. Binabasted ko agad. Kaya naman sa aming magkakaibigan ay ako na lang ang single. Nang ikasal ang aking best friend na si Elsa ay ako ang naging bridesmaid niya. Matapos ang seremonyas ng kasal ay inihagis ni Elsa ang bouquet ng bulaklak na hawak niya at ako ang nakasalo niyon. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Wow, Beshi! Sa palagay ko, ikaw na ang susunod na ikakasal. Ikaw ang nakasalo ng bulaklak! Sino kaya maswerteng lalaki na magiging asawa mo, no? Naku, Beshi. Mukhang masisira sa akin ang tradisyon. Wala akong boyfriend at talaga naman magpakasal akong mag-isa. Marami ka naman kasi manliligaw. Wala ka ba nagugustuhan sa kanila? Wala eh. Lahat sila bagsak sa standards ko. Yun bang matangkad, gwapo, mabait, siyempre matalino at talagang malaadonis ang tindig. Naku, Beshi, sa panaginip lang merong ganyan. Perfect na lalaking hinahanap mo. Pero sa reality, wala ka na makikitang ganyan, girl. Eh di kung gano'n, ay tatanda na lang siguro akong dalaga. Kasunod nyo na ibinigay ko sa isang abay na naroon ang hawak kong flower bouquet. Kaya naman nagtawanan na ang lahat ng nakakarinig sa usapan namin ni Elsa. Kasunod nyo ay nag-picture taking na kami at makalipas nyo ay magkakasunod na kaming lumabas ng simbahan para magpunta sa reception. Sa totoo lang ay nakadama ako ng konting inggit kay Elsa dahil nangyari ang pinapangarap niyang kasal. Nakapagsuot siya ng gown at naging masaya ang reception ng kasal niya. Ilang linggo lang ang nakalipas ay dumating ang malakas na bagyo at isa ang aming bayan sa sobrang nasalanta. Kaya naman kaagad na nagsagawa ng meeting ang ospital na pinagtatrabahuan namin ni Elsa sa pangunguna ng aming direktor. Kailangan ng mga volunteer nurses para sa isang medical mission. Sasama ka ba, Beshi? Tatagal daw ng ilang araw sa baryo yung medical mission dahil marami talagang nasaktan at nawawalang mga tao eh. Oo naman, Beshi. Palagi naman tayong sumasama sa medical mission kapag may mga nangangailangan, di ba?
Kakaiba nga lang ngayon kasi tatagal tayo ng ilang araw doon. Ikaw ba? Ikaw, baka hindi ka payagan ng asawa mong si Arnold lalo na't bagong kasal lang kayo. Oo nga pero susubukan ko magpaalam. Alam naman niya ang klase ng trabaho ko. Lalo pa ngayon na maraming kababayan natin ang nasalanta ng malakas na bagyo. O sige, magpapalista muna ako ha. Ikaw, magpaalam ka muna sa asawa mo. Sumang-ayon naman si Elsa kaya nagpalista na ako na isa ako sa sasama para mag-volunteer sa medical mission. Pag-uwi ko sa aming bahay ay nagpaalam ako sa aking mga magulang na ilang araw akong hindi makakauwi dahil sa gagawing medical mission. Inihanda ko na din ang aking mga damit at mga personal na gamit. Inilagay ko sa malaking bag. Kinabukasan ay maaga akong pumunta sa ospital at dala ko na ang aking malaking bag. Naabutan ko na naroon na ang 3 van na sasakyan ng mga doktor at nurses na sasama sa medical mission. Napangiti ako nang makita ko ang aking kaibigan. Beshi, dito ka na sumakay! Pinareserve ko tong isang upuan para magkatabi tayo. Uy, Beshi, ginulat mo naman ako. Kala ko hindi ka papayagan ni Arnold. Niisip ko nga na wala akong kukulitin doon kapag naroon na. Aba, kapag hindi niya ako pinayagan, 1 linggo siyang outside de Colombo. Hindi siya makakatabi sa akin. Kaya ayun, pumayag agad siya, nanginginig pa. Talaga? Sinabi mo yun sa kanya? Wow! Bilib talaga ako sa'yo, Beshi. Talagang natakot mo sa sinabi mo si Arnold, ha? Alam mo, Beshi, mabait naman talaga at maunawain yun si Arnold eh. Alam niya ang klase ng trabaho ko at alam din niya na dito ko masaya. Kaya hinatid niya pa nga ako kanina para hindi ako mahirapan sa dala kong bag. May 4 na oras din ang naging biyahe namin bago kami nakarating sa liblib na baryo kung saan nakita namin na maraming bahay ang winasak ng bagyo. Nagtumbahan ang mga puno at ang mga tao na naapektuhan ng bagyo na nawalan ng mga tahanan ay pansamantalang tumira sa court ng nasabing baryo pero dahil walang bubungan ng basketball court ay nagtayo ng mga tent ang mga sundalo at mga pulis na naroon upang doon muna pansamantalang sumilong ang mga tao. Lalo na ang mga sugatan. Patuloy pa rin kasi ang pagbuhos ng malakas na ulan. Nakita ko na maraming tao ang dumarating doon para sumilong. Doon ko din unang nakita ang pulis na si Roger. Siya ang officer in charge sa mga pulis na nakadeploy doon. Magandang araw po sa inyong lahat. Doon po ang tent nyo. Naipahanda ko na po pati mga lamesa na paglalagay ng mga gamot. Sige po. Maraming salamat, sir. Ako si Roger. At your service, ma'am. Ako naman si Elsa at yung kaibigan kong maganda si Winnie. Uy, Beshi. Ano ka ba? Naku, sir. Pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Masyado lang tong palabiro. Totoo naman ang sinabi niya. Maganda ka nga. Nako, sir. Isa ka rin eh. Pulero ka. Ilang babae na ba ang pinagsasabihan mo ng ganyan? Aba, hindi yun bola, no? Nagsasabi lang ako ng totoo. Maganda ka nga at hindi ako mahilig magsabi ng ganyan sa isang babae kung hindi naman totoo. Naku sir, talagang maganda tong kaibigan ko. Ewan ko nga lang kung bakit walang mapili sa mga manliligaw niya. Uy, Beshi, ano ka ba? Nakakahiya kay sir, oo, ngayon lang natin siya nakilala. Sinasabi mo na ang lahat ng tungkol sa akin. Okay lang naman yun, Winnie. Maganda nga yun maging close tayo agad kahit ngayon lang tayo nagkita para naman hindi nakakainap dito sa ginagawa natin, di ba? Kailangan maging masaya tayo kahit na nga dumaan ang malakas sa bagyo at maraming pananim at bahang nasira. Sa bagay, tama ka naman, sir. Nako, masyado naman niyang formal. Roger na lang ang itawag mo sa akin. O sige, Roger. Nag-aayos lang kami ng mga kagamitan namin. Sige, dyan na muna kayo ha. Patuloy pa rin ang rescue operation namin sa mga lugar na binaha eh. Marami pa din kasi mga taong nawawala. Sige, mag-iingat ka. Salamat ha. Napangiti sa akin ng matamis si Roger tapos iniwanan na niya kami. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tulungan kami sa pagbababa ng mga medical kit na aming gagamitin.
Kaagad namang sumunod ang mga pulis. Hinakot ang mga medical kit sa van at dinala sa tent namin, kaya naman inayos na namin ang mga yun. Matapos kami makapaganda ay una naming pinuntahan ang taong sugatan na nakahiga sa mga folding bed na naroon. Binigyan namin ng paunang lunas sa mga yon. Habang patuloy ang pagulan ay maraming taong sugatan ang dumarating na kasama ng mga sundalo. Ang iba naman ay malamig na bangkay na kapag nasagip sa baha. Nakita ko ang 2 sundalo na buhat ang stretcher. May lalaking sugatan doon at walang malay na dinala sa amin. Bigla akong kinabahan at nagtaka sa klase ng sugat ng lalaki. Beshi, tingnan mo tong sugat ng lalaki. Parang kinagat ng kung anong klaseng hayop yung braso niya at likod, oh. Naukit ang mga laman. Tapos ay mayroon din siyang tama ng bala dito sa binti. Buti na nga lang, sila man lang bumaon ng bala. Oo nga. Maswerte siya at nakuha pa siya ng mga sundalo. Pero ano nga kaya nangyari sa kanya, no? Sino siya? Bakit may tama siya ng bala? Kinagat niya ng buhaya. Tinangay siya ng baha sa ilog. Nagkataon na mayroong gutom na buhaya kaya sinakmal siya. Buhaya? Meron palang buhaya dito? Hindi lang buhaya nandito, pati mga mababangis na hayop gubat. Kasi liblib na ang baryo na to at napapaligiran pa ng kakawayan. Mister, may sugat ka din sa braso mo. Halika at gamutin kita. Gasgas lang to, malayo sa bituka. Unahin nyo na ang mga taong mas marami pang sugat. Kayang-kaya ko naman to eh. Ay, hindi pwede. Halika at gagamutin kita. Maliit man o maliit po ang sugat, parehas lang yan. Mahirap na at baka ma-infection ka pa. Oo nga, Mr. Pogi. Pabayaan mong gamutin ka na kaibigan kong si Winnie. Delikado yung sugat mo kapag na-infeksyon, ha? Ronald ang pangalan ko. Ako naman si Winnie at ito ang kaibigan kong si Elsa. Habang ginagamot ko ang gasgas sa braso ni Ronald ay napakalakas ng kabog ng aking dibdib. Paano nga ay napakamacho niya. Ramdam ko ang tigas ng mga muscle niya sa braso. Idagdag pa ang maamo niyang mukha at mga mata na malagkit kong tumingin. Maganda rin ang kanyang tindig. Para sa akin, isa siyang Adonis. Kaya naman matapos kong gamutin ang sugat ni Ronald ay umalis na siya at matagal pa akong nakatingin sa direksyon kung saan siya pumunta. Bagay na napansin ng aking kaibigan na si Elsa. Kaagad niya akong nilapitan at tinanaw din kung saan ako nakatingin. Beshi, bakit tulala ka na dyan? May problema ba? Ay, Beshi, sa palagay ko, nakita ko na ang man of my dream. Lakas kasi ng kabog ng dibdib ko. Para akong nasa ulap habang pinagmamasdan ko siya. Ang tigas ng kanyang braso at katawan. Halatang batak sa trabaho. Palagay ko, siya na yung magiging kapalaran ko. Hoy, para kang sira. Nangangarap ka ng gising. Ngayon lang natin siya nakita, oh. Hindi mo pa nga alam kung anong pagkatao nun. Kung binata ba siya o may asawa tapos para kang nahihibang dyan. Hindi yun yung alamin natin. Minsan lang ako makaramdam ng ganito sa tanang ng buhay ko. Beshi naman. Kasi talagang gano'n yung klase ng lalaki yung hinahanap ko. Hoy, alam ko naman na nag-aabol ka na sa panahon pero huwag ka namang maging desperada. Baka kasi masaktan ka lang, no? Huwag mo na akong kontrahin. Alam ko naman yung ginagawa ko, Beshi. O sige na, ganado akong magtrabaho ngayon. Mabilis ang naging paglipas ng mga oras. Nagpatuloy kami sa panggagamot ng mga taong sugatan na dinadala sa mga tent. Nang kumalat na ang dilim ay pinaandar na ang generator na dala ng mga sundalo para magkaroon ng ilaw sa buong court. Pati na rin sa mga closed tent kung saan naroon ang mga folding bed ng mga taong nasugatan. Isa sa mga tent ang pinasok ko para makita ang mga taong naroon. Nakita ko naman na lahat ay natutulog na. Pero sa isang sulok ng tent ay nakita ko na mayroong babaeng nakatayo na parabang nagbabantay sa isa sa mga sugatang naroon. Nakatagilid sa akin ang babae kaya hindi ko makita ang kanyang mukha.
Puro dugo din ang damit na suot ng babae. Kaya umiiyak siya ng mahina. Magandang gabi po. Sino po sa mga nandito yung kamag-anak niyo? Ako ate, mayroon ka rin mga sugat. Halika po, dun po tayo sa labas ng kabilang tent para magamot natin yung sugat mo. Hindi sumagot ang babae, kaya hindi na rin ako nagpumilit na tanungin siya. Lumabas ako ng tent at tinawag ko si Elsa. Sinabi ko na may isang babaeng pasyente ang nasa tent. Palabasin niya para magamot. Pumasok naman sa tent si Elsa pero kaagad ding lumabas kasi nga ay pinalabas na niya yung babae. Nasaan na yung babae, Beshi? Pinalabas ko na para magamot ang mga sugat niya. Anong nasa na yung babae? Di ba nga sabi ko nakausapin mo para magamot yung mga sugat niya? Oo nga. Agad naman siya lumabas nung kinausap ko eh. Akala ko nagpunta rito. Baka nandiyan lang yun sa paligid. Baka naman may mga kasamang mga doktor na nagkinagamot siya. Teka nga, balikan ko sa tent. Baka naman kasi hindi mo kinausap, kawawa naman siya. Muli nga akong pumasok sa loob ng tent pero hindi ko na nga nakita doon ang babaeng nakita ko kanina. Napakamot ako ng ulo dahil sa matinding pagtataka. Nilapitan ko pa ang lugar kung saan siya nakatayo kanina. Wala na nga ang babae. Kaya lumabas ako na puno ng pagtataka. Bumalik ako kay Elsa. Saan kaya nagpunta yung babaeng yun? Kanina kasi nandun siya. Ang bilis naman niya nakaalis. Ay, Baka lumabas na din ng tent paglabas mo. Hanapin mo dyan sa paligid, baka nandyan lang siya. oo nga. Baka ginagamot lang siya ng mga kasama nating doktor. Para makatiyak ako na nasa paligid nga lang ang babaeng nakita ko kanina ay inisa-isa kong tingnan ang mga taong ginagamot ng mga kasamahan naming nurses at doktor. Pero hindi ko na talaga nakita ang babaeng yon. Kaya naman itinuon ko na lang ang aking atensyon sa iba pang pasyente na naroon. Noon ko naman muling nakita si Roger. Oh, gabi na. Kapag may pagkakataon, magpahinga ka naman. Kailangan mo ding makabawi ng lakas, no? Halos 15 bahay ang natabunan ng gumuhong bundok. Tsaka patuloy pa din yung rescue operation. Yung iba, wala na talagang buhay. Lalo na mga bata. Nakakaawa talaga sila. Siya nga pala, mayroon bang mga buhay at mababangis sa hayop sa gubat ng baryong to? Mayroon kasing casualties na parang kinagat ng kung anong hayop. Dahil sa bagyo, nabulabog sila at nagutom. Siguro, nakita ng gutom na buhay yung lalaking nalulunod sa baha kaya kinagat. Mabuti nga, nakaligtas pa siya. Oo nga eh. Malakas ang katawan ng lalaking yun. Sa dami ng sugat na natamo niya ay buhay pa din siya. May tama pa nga yun ng bala sa binti. Mabuti na lang at laman lang natamaan, hindi sa buto. Madali lang maalis ang bala. May tama siya ng bala? Nasaan ba siya? Nandun siya sa tent na yun. Halika at samahan kita. Nang pumasok kami ni Roger sa tent ay itinuro ko sa kanya ang lalaking sugatan at agad niya itong nilapitan. Pagkatapos ay kinuha niya ang posas at nilagyan ng posas ang isang kamay ng natutulog na lalaki. At ang kabilang bahagi ng posas ay inilak sa stretcher na pinaghihigaan ng lalaki. Bagay na ikinagulat ko nang makita ang ginawa ni Roger. Bakit nilagyan mo siya ng posas? Anong kasalanan niya? Rebelde ang lalaking to. Nakainkwentro namin sila kahapon habang papunta kami dito. At isa sa kanila ang nasugatan. Siya yun. Hindi to alam ng mga sundalo na nagdala sa kanya dito. Ganun ba? Anong plano mong gawin sa kanya? Bukas kailangan siya madala sa ospital sa bayan. Pwede siya maging daan para makausap yung mga kasamaan sa hukbo para sa mapayapang usapan ng gobyerno at mga taong labas dito sa Leyte. Sige. Kailangan ko pang i-check up yung ibang casualties na nandun sa kabilang tent. Bukas, pwede mo nandalin sa ospital malapit sa bayan yung mayroong malalang sugat. Sige, pababantayan ko na lang to sa aking mga tauhan, ha? Halos magkasabay kaming umalis ni Roger sa closed tent na yon.
Inutusan niya ang isa sa mga tauhan niya na magbantay sa labas ng tent na yon para masiguro na mababantayan ng lalaking rebelde. Nang magbalik ako sa tent namin ay naupo ako sa dala kong folding chair. Dahil sa pagod sa maghapong pag-aasikaso sa mga casualties ay agad akong nakatulog. Hanggang sa lumipas ang mahabang oras, muling sumikat ang araw. Nagtaka ako nang makita kong nagagalit si Roger sa isa sa mga tauhan niya na siyang pinagbantay niya sa sugatang rebelde. Ano nangyari? Bakit nagagalit ka? Yung rebelde nakatakas. Hindi may paliwanag ng tao ko kung paano nakatakas yun. Ano? Napakahina pa ng lalaki kagabi ah. Paano siya nakatakas? Hindi nga siya makabangon. Yun din ang akala ko. Pero nagawa niya makatakas. Nagawa niyang maalis ang posas. Sa sinabing yun ni Roger ay kaagad akong pumasok sa close tent. Nakita ko nga na posas na lang ang naroon sa stretcher. Wala na ang lalaking sugatan na nakahiga doon kagabi. Pero napansin ko rin ang piraso ng mga laman ng tao na naroon sa higaan. Sariwa pa ang dugo niyon, kaya kaagad din akong lumabas ng tent at lumapit kay Roger. Pansin mo ba ang mga piraso ng laman niya ay duguan? Ayun, sa kama niya. Ano sa palagay mo nangyari sa kanya? Marami siyang sugat sa kanyang braso. Maaaring napunit ang mga laman niya dahil pinwersa niyang makawala sa posas para lang makatakas. Pero dahil mahina pa siya, tsak na hindi pa siya nakakalayo. Pwede ba kayong magkaroon ng follow-up operation? Yun na nga ang ginagawa ng mga tauhan ko. Kanina ko pa inutos sa kanila na maghanap sa mga paligid. Sigurado hindi pa nakakalayo yun. Makalipas nga ang halos isang oras ay nakita ko na dumating ang mga tauhan ni Roger. Narinig ko na sinabi ng mga iyon na hindi naman tuluyang nakalayo ang tumakas na rebelde. Natagpuan iyong patay sa di kalayuan sa likuran ng malaking puno ng mangga. Kaya naman nang pumunta roon sila Roger ay sumama kami ni Elsa. Gusto ko ring malaman kung ano talaga ang nangyari sa rebelde. At nakita ko nga na patay na yon habang nakasandal sa puno ng mangga. Nang kunin na ng mga pulis ang bangkay ng lalaki ay doon nalaman ng lahat na naukit ang likuran ng lalaki, parang kinagat ng mabangis na hayop. Kung hindi siya tumakas, hindi niya sasapitin ang malagim na kamatayan. Ang mga mababangis na hayop sa gubat pa naman, lalong nauulol kapag nakakaamoy ng dugo sa sugat. Oo nga, Diyos ko. Alam niya naman na mahina pa siya at wala pa siyang magiging laban kung sakali mang makasalubong yung mga hayop sa gubat. Pilit pa siyang tumakas. Sayang. Siya pa naman ang iniisip ko na magiging daan para sa mapayapang pakikipag-usap ng gobyerno sa kanilang hukbo. Pero wala na ako magagawa. Siya na ang pumili ng kapalaran niya. Hindi ko na napapansin ang iba pang sinabi ni Roger. Paano nga ay nakita kong paparating si Ronald na pasan-pasan ang isang malaking baboy ramo. Napangiti pa siya nang mapadaan sa amin. Tuloy-tuloy siyang nagpunta sa court kung saan naroon ang Kapitan del Barrio. Ibinigay niya ang malaking baboy ramo bilang donasyon para mayroong makain ang lahat ng naroon sa court habang nagsasagawa ng medical mission. Kaya naman sa utos ni Kapitan ay inasikaso na yun ng mga barangay tanod na naroon. Kinatay ang baboy at ang mga kababaihang naroon ay tumulong para lutuin yun. Natutuwa naman akong lumapit kina Ronald at Kapitan. Marami pa naman akong alagang baboy. Ang makatulong sa nangangailangan ng kasiyahan ko na. Lalo pang at maraming kababaryo kong nasalanta ng bagyo. Talagang mabait itong si Ronald. Kapag mayroong mga kalamidad na kagaya nito ay talagang tumutulong siya. Minsan nga ay nagbibigay pa siya ng mga tapa. Kaya swerte talaga ang babaeng mapapangasawa niya. Ang ibig mong sabihin, binata ka pa din, Ronald. Oo eh. Siguro hindi ko pa lang talaga nakikita ang babaeng hinahanap ko kaya hanggang ngayon nagsusulo lang ako. Kung gano'n, sino naman ang kasama mo sa buhay ngayon?
Ang lolo ko ang kasama ko. Doon kami nakatira sa tuktok ng bundok. Marami akong mga pananim doon at alagang hayop. Kagaya ng sinabi ni Kapitan, marami akong alagang hayop doon at ang iba'y ginagawa kong tapa. Yun ang hanap buhay ko. Nako, ganun ba? Sana minsan makarating ako sa lugar mo. Alam mo ba, mahilig din akong mag-alaga ng hayop. Hayaan mo, kapag tapos na ang problema natin dito, isasama kita sa lugar ko para makita mo naman ang aking munting tahanan. Pati yung mga alaga ko ron. Ronald, ipinaluto ko na ang baboy mo. Ilang oras lang mayroon nang maluluto doon. Dito ko na din magtanghalian. Naku, wag na Kapitan. Kailangan kong bumalik sa bahay. Mag-aayos pa ako ng mga bakod at kulungan ng mga alaga ko eh. Nasira kasi nung bumagyo. Sige Winnie, sa susunod, isasama kita doon. Ay, sige Ronald. Hihintayin ko yung pagkakataong yun. Gusto ko rin makilala ang lolo mo. Matagal nang nakaalis si Ronald pero ang ngiti ay nasa labi ko pa rin habang tinatanaw ko ang paglayo niya. Tapos ay nakita kong lumapit sa akin si Roger. Tinanaw din niya ang papalayong si Ronald tapos ay tinitigan niya ako. Bahagya siyang sumimangot nang makitang patuloy kong tinatanaw si Ronald. Hanggang sa kausapin niya ako para makuha ang atensyon ko. Winnie, may alcohol ka pa ba doon? Meron. Nandoon kay Elsa. Bakit? Sugatan ako eh. Naiiwan ng yelo ang daliri ko. Baka pwedeng gamutin mo ako. Ha? Ganun ba? O sige, punta ka kay Elsa, pagamot ka doon. Gusto ko ikaw gumamot sa akin. Mas maganda kapag ikaw para, alam mo na, mas madaling gumaling. Sus! Nambola ka pa. O sige na nga, halika dito. Doon tayo sa mesa. Naroon pa rin medical kit ko. Nang mawala na sa aking paningin si Ronald ay ngumiti ako kay Roger. Bago kami pumunta sa lamesa ng medical kit ay muli akong tumingin sa direksyong pinuntahan ni Ronald. Noon ko nakita sa ikalawang pagkakataon yung babae na nakita ko noong nakaraang gabi. Bahagya akong natigilan, pinagmasdan ko ng mabuti yung babae. Kagaya ng dati ay nakatingin lang siya sa akin ng diretso. Seryoso siya na parang nagagalit sa akin kaya naman bigla na naman akong kinabahan. Kaya naman nilingon ko si Roger. Roger, kilala mo ba yung babaeng yun? Sinong babae? Wala naman ah. Yun o, yung babae. Nandun siya kanina nakatayo. Baka naman namamalikmata ka lang. Kanina pa ako doon nakatingin sa direksyon yun. Wala naman ako nakitang babae. Hindi pa ba siya nakikita? Ayun siya oh. Sandali, lumakad na siya. Papasok sa kakahuyan. Alin? Yung babae ba na yan? Yung nakatayo sa tabi ng malaking puno ng akasya. Puro dugo yung damit. Oo, tama siya nga. Sabi ko na nga, nakita mo rin siya eh. Teka nga at mapuntahan ko. Kawawa naman siya. Baka nga hindi pa nagagamot yung mga sugat niya eh. O baka nahihiya lang siya lumapit dito. Kagabi ko pa siya nakita sa tent pero hindi nagpapagamot. Sige, lapitan mo. Oo nga. Mukhang marami din siyang tinamong sugat. Nagmamadali akong naglakad papunta sa babae. Pero natanaw ko na habang palapit ako sa kanya ay lumakad naman siya palayo na parang iniiwasan ako. Nakita ko na nagpunta siya sa likuran ng puno ng akasya pero pagdating ko sa malaking puno ng akasya ay hindi ko na siya nakita. Iginala ko ang aking paningin sa paligid. Tahimik na tahimik ang lugar. Nagtataka ako kasi ang alam ko ay naroon lang siya sa likuran ng malaking puno. Kitang-kita ko na doon lang siya nagpunta. Napabuntong hininga ako at biglang kinabahan. Saka ko lang napansin na sinundan pala ako ni Roger. Kanina nakita ko lang siya dito nagpunta. Pero ngayon wala na siya. Hindi ko naman nakita na umalis siya dito. Hindi mo lang siguro napansin na umalis na siya kasi malayo ka pa. Naglalakad na din siya palayo dito. Kaya mo na siya kung ayaw niya magpagamot. Hindi na ako kumibo. Napabuntong hininga na lang ako.
pero ramdam ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Kinilabutan din ang aking katawan, lalo pa nga at sa ikalawang pagkakataong nakita ko siya ay nawala na naman nang hindi ko alam kung saan nagpunta. Kaya nang bumalik ako sa tent namin ni na Elsa, kaagad akong napansin ni Elsa. May problema ba, Beshi? Ba't parang namumutla ka? Beshi, ikaw na nga muna magbigay ng first aid kit kay Roger. Para kasing nanginginig pa ang aking kamay. Paano? May nakita siyang babae na nakatayo doon sa bandaron. Nung lapitan niya, nawala daw. Sabi ko naman baka tumakbo lang sa kakauyan kasi ayaw magpagamot. Huwag mong sabihin nakita mo na naman yung babaeng nakita natin nung nakaraang gabi na bigla ring nawala. Ay naku, Beshi. Huwag mo nang pag-aksaya ng panahon yung babaeng yun. Masistress ka lang. Kung ayaw niya magpagamot ng mga sugat niya, pabayaan mo na. Oo nga tama si Elsa. Pabayaan mo na siya kasi. Ayaw naman niya makipag-cooperate sa'yo Baka naman kaya niyang tiisin yung sakit. Naisip ko na tama nga ang sinabi ni na Elsa at Roger. Kaya naman nang sabihin ni Roger na pupunta siya sa mismong lugar ng rescue operation ay sumama kami ni Elsa sa lugar kung saan gumuho ang bundok at natabunan ng lupa ang mga bahay na nakatayo malapit doon. Maraming mga tao ang nabaon ng buhay doon, kaya naman ang mga sundalo ay gumamit ng backhoe at bulldozer para maalis ang mga nakatabong lupa sa mga bahay. Naghahabol na rin sila ng oras. Nagbabakasakali na mayroon pang buhay sa mga taong natabunan doon. Hanggang sa may isang lalaki nga ang nahukay. Sugatan yun pero buhay pa. Kaagad siyang inilagay sa stretcher at dinala sa tent kung saan kami naroon. Kaagad naming binigyan ng first aid ang lalaki para na siyang nahihibang kung ano-ano na ang sinasabi. Kaya tinurukan namin ng pampakalma. At nakatulog ang lalaki makalipas ang ilang sandali. Narinig mo ba yung sinabi nitong lalaki kanina? Bago daw nangyari ang pagguho ng lupa, ay mayroong sumalaki sa kanila. Oo. Sabi niya kanina cannibal daw. Kumakain ng karne ng tao. Yun ang sumalakay sa kanila ng kasamahan niya. May ibang na lalaking yun. Kung ano-ano nang sinasabi dahil sa dami ng sugat. Pero tingnan mo yung mga sugat niya. Hindi ordinaryong gasgas at hiwa lang yan. Parang ang kinagat ng mga matatalim na ngipin Ikaw naman, Beshi. Masyado kang nagpapapaniwala sa kanya. May cannibal pa ba sa panahong to? Tama si Elsa. Baka naiibang lang yung lalaking niya sa dami ng sugat niya kaya kung ano-ano sinasabi. Ang mga sugat niya yung sinasabi ko. Tingnan mo kasi parang kinagat ng matatalim na ngipin. Kapag nagising siya at malinaw na ang pag-iisip, makakausap na natin siya ng maayos. Sige, papadala ko na siya sa basketball court para mabantayan yung kanyang kondisyon, ha? Dinala namin sa court ang walang malay na lalaki. Dahil puro putik ang buo niyang katawan ay pinaliguan siya ng mga pulis. Hinubaran siya kaya naman mas lalo naming nakita ang mga malalaking sugat sa kanyang braso, balikat at leeg na gawa ng matatalas na ngipin. Matapos na malinis ang katawan ng lalaki ay ginamot at tinahi ng kasama naming doktor ang malalaking sugat niya. Tapos ay inilagay na siya sa isang tent na naroon kasama ng iba pa. Pangalawa na yun sa mga sugatan na dinala dito. Naganon din ang mga klase ng sugat. Bago siya nawalan ng malay kanina, sabi niya, sinalakay daw sila ng taong kumakain ng tao habang bumabagyo. Big sabihin, cannibal. Oo nga Nag-iisip na nga din ako kung totoo ba yung sinasabi niya. Kasi yung tumakas na rebelde, natagpo ang patay, na ganyan din yung mga sugat. Iniisip ko tuloy na aswang yung sumalaki sa kanila, hindi cannibal. Nakakatakot naman pala sa lugar na to. Isipin mo habang bumabagyo tsaka makisabay ang halimaw na yun. Kasi nga'y makakakilos siya ng maayos kapag ganong sitwasyon. Kasi ang mga tao nakatuon sa bagyo. Kaya kung sasalakayin ka sa loob ng bahay mo, kahit magsisigaw ka, tiyak, walang makakarinig sa'yo. Kung ganun pala, dapat tayo mag-ingat habang nandito tayo. Baka masalisahan tayo ng aswang o cannibal o ano man yun. Huwag kang mag-alala, Winnie. Nandito naman ako at ang mga tauhan ko.
Meron din tayong kasama ng mga army dito. Kaya wala kang dapat ikatakot, okay? Salamat, Roger. Ngumiti lang si Roger matapos ay umalis na siya. Noon naman lumapit si Kapitan na sinabing nakahanda na ang pagkain. Sabay-sabay nang kumain ang lahat. Nang pumunta kami ni Elsa sa pinakasentro ng court ay nakita namin ang dalawang mahahabang lamesa kung saan nakahain ang maraming pagkain. Iba-ibang luto ang ginawa sa malaking baboy na dinala ni Ronald. Kaya naman tuwang-tuwa ang lahat. Natuwa din ako nang makita kong bumalik si Ronald. May dala siyang isang sako ng iba't ibang prutas. Natapos ko lang madali ang mga gawain ko doon. Kaya naman, naisipan ko na muling bumaba dito at magdala ng mga prutas. Wow, napakabait mo naman talaga, Ronald. Bihira na lang ang mga kagaya mo sa mundo na kahit anong pwedeng itutulong sa mga nangangailangan. Dahil sa bagyo, kaya nabuwal ang mga puno na alaga ko. Maraming bunga, kaya ipinitas ko na. Para mapakinabangan, kaysa naman mabulok lang. Kapitan, kayo na pong bahala sa mga prutas na to. Sige, Ronald. Salamat. Halika, kumain na tayo. Naku, tapos na po akong kumain. Dinala ko lang po talaga yung mga prutas dito. Aalis ka na, Ronald. Hindi pa naman. Gusto ko nga dito muna ako para kung anong matutulong ko magagawa ko. Naku, mabuti naman. Para naman maging masaya yung araw ko. Ano yun, Winnie? May sinabi ka ba? Wala. Ang sabi ko, mabuti naman at nandito ka para may makatulong kami sa buong araw. Oo. Ayos lang ba sa'yo na nandito ako? Oo naman. Ayos nga kung nandito ka eh. Natutulungan mo kami sa mga gagawin dito. Hindi na nga umalis si Ronald. Tinulungan niya kami sa pag-aasikaso sa mga casualties na dumarating na dala ng mga sundalo. Siya ang nagbubuhat ng mga pasyente kaya naman lihim akong natutuwa habang pinapanood si Ronald. Lalo na kapag lumalabas ang malalaking muscle sa kanyang dibdib at braso. Kinikilig ako. Noon ko naman napansin na parang naiinis si Roger. Paano nga ay mas napapansin ko si Ronald kesa sa kanya? Kaya uupo na lang sa malayo si Roger habang nakatingin sa amin ni Ronald. Maganda sana tong lugar nyo, no? Kung hindi lang sana nasalanta ng bagyo. Oo naman. Kaya lang ngayon, maraming mga pananimang nasira dahil sa malakas na bagyong tumama sa aming lugar. Pwede bang magtanong sa'yo kung ayos lang? Pwede naman. Ano ba yun? Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Sa tingin ko naman, mabait ka at responsable. Makakaya mo ng buhay ng magiging asawa mo. Sabihin na lang natin na hindi ko pa nakita ang babaeng hinahanap ko. Kaya umabot ako sa ganitong edad na nagsosolo pa din. Ano bang hinahanap mo sa isang babae? Simple lang naman ang hanap ko Yung babaeng mamahalin ako at mauunawaan ako sa anumang bagay na meron ako. Yung babae na sasamahan ako sa hirap at ginhawa. Yung hindi ako iiwan, ano man ang mangyari. Mananatiling kakampi ko at katabi ko. Pareho pala tayo ng hinahanap Ganyan din ang katangian ng lalaki na hinahanap ko. Kaya inabot na ako sa ganitong edad na hindi nag-aasawa. Sa ganda mong yan, hindi ka pa din pala nag-aasawa. Nako, sa palagay mo ba ay naging daan lang itong medical mission para magkakilala tayo? Naku, mukhang seryosong usapan niyo para tuloy akong kinikilig. Nagkatawanan kami ni Ronald kaya naman tumawa na din si Elsa. Nang makaalis si Ronald ay nilapitan ako ni Roger. Matagal siyang nakatitig sa akin habang patuloy ko namang inaasikaso ang isang pasyente na kadarating lang. Alam ko na mayroon siyang gustong sabihin sa akin pero para siyang natotorpe. Kaya ako na ang naunang nagsalita. Baka naman matulong ako sa kakatingin mo, ha? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ha? Tatanong ko lang sana kung nanliligaw ba sa'yo yung lalaking yun. Sino? Si Ronald? Oo, nanliligaw siya. Wala namang masama Binata siya. Dalaga ako. Ganun ba? Huwag kang basta maniniwala sa matatamis sa salita ng mga lalaki ha.
Baka masaktan ka lang bandang huli. Paalala lang nga sa akin. Ayoko kasi makita ka masasaktan, no? Salamat sa pag-aalala mo, Roger. Pabayaan mo na ako kung saan ako masaya. Ibig sabihin, wala na pala akong pag-asa kung masaya ka na pala sa kanya. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, kung masaya ka na pala sa kanya, wala na pala akong pag-asa sa'yo. Huy, Roger! Nag-joke ka ba? Ako, wag mo kong binibiro ng ganyan. Hindi naman ako nagbibiro. Alam mo naman na mula pa noong unang araw na dumating ka, interesado na ako sa'yo. Ewan ko, bakit napakamanhid mo? Pero ayos lang naman. Ganun talaga eh. Kapag hindi para sa'yo, kahit anong gawin mo, hindi magiging sa'yo. Okay lang. Bago lang naman yung feelings ko eh. Hindi pa ganung masakit. Bahagyang ngumiti si Roger tapos ay iniwanan na niya ako. Kaya nang sumunod na mga araw ay ako na nga ang gumawa ng paraan upang palagi kaming magkita ni Ronald. Ako na ang nanligaw sa kanya kasi nga ay siya ang tipo ng lalaki na hinahanap ko. Kaya naging desperada na ako. Kaya tuwing matatapos ko ang trabaho sa medical mission ay si Ronald na ang palagi kong kausap. Hanggang sa magtapat sa akin, si Ronald. Sa totoo lang, hindi na rin ako natahimik mula nung makita kita, Winnie. Kahit palagi ko nang ginagawa ang pagtulong sa mga taga rito. Mas ganado ako ngayon tumulong kasi nandito ka. Ganun. Ay pareho pala tayo ng nararamdaman, Ronald. Ganun din ako eh. Umanga na nga ako sa'yo nung una pa lang tayo nagkita dito. Sabi ko nga sa sarili ko noon, ligawan mo lang ako, sasagutin kita agad. Ibig bang sabihin, tatanggapin mo ang pag-ibig ko kahit ilang araw pa lang tayo magkakilala? Sinasagot mo na ako? Matanda na tayo, Ronald. Papakibot pa ba ako? Oo, tinatanggap ko kasi mahal din kita. Salamat, Winnie. Pangako, magiging mabuti akong boyfriend mo. Niyakap ako ni Ronald at sa tuwa ni Ronald ay napasigaw siya na girlfriend na niya ako. Kaya naman ang mga tao sa court ay napatingin sa amin. Pati na rin sina Roger at Elsa ay nagulat. Kaagad na lumapit si Roger sa amin. Seryoso ang mukha niya habang nakatingin sa akin, tapos ay bahagya siyang ngumiti ng tumingin kay Ronald. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at kinamayan si Ronald. Pare, congrats ha. Nakuha mong mailap na puso ni Winnie. Huwag mo siyang pababayaan ha. Oo naman, pare. Hindi ko talaga pababayaan niyang si Winnie, no? Lalo pa ngayon na alam ko na mahal din niya ako. Nako, palagay ko hindi magtatagal ay muling mapupuno ng tao ang court na ito ha. Pero hindi na medical mission, kundi kasalan celebration ni Winnie at Ronald. Ay, sinabi mo pa, Kapitan. Ilang buwan mula ngayon mangyayari na yon kasi nakita na ng beshi ko ang man of her dreams. Uy, Beshi, ano ka ba? Nakakahiya naman sa kanila. Kasunod niyon ay nagtawanan na ang lahat ng naroon sa court, pati ang mga kasamahan naming doktor at nurses ay natutuwa. Halos lahat kasi sila ay naiinip kung kailan daw ba ako mag-aasawa. Pati ang mga casualties na naroon na ginagamot namin na maayos na ang pakiramdam ay binati kami ni Ronald. Kaya naman masayang-masaya ako ng maghapong iyon. Kahit maraming trabaho ay parang hindi ako napapagod dahil kasama ko at katulong si Ronald. Gabi na nang umuwi siya. Ako naman ay pumasok sa nursing station. Nahiga ako sa isang folding bed na naroon at di nagtagal ay nakaramdam ako ng antok. Nakatulog ako pero bigla ay napakislot ako at biglang bumangon nang maramdaman ko na mayroong humawak sa aking hita. Tapos ay sa aking mukha. Ronald, ikaw ba yan? Nang matiyak ko na walang ibang tao roon maliban sa akin ay nakaramdam ulit ako ng matinding kaba. Napalunok ako habang iginagala sa loob ng tent ang aking mga mata. Pagkatapos ay nagmamadali akong lumabas ng tent
pinuntahan ko sina Elsa na nagkakapi na ng pagkakataong yun. Beshi, kanina ka pa ba dito sa labas? Oo, Beshi. Nagising ako kasi akala ko ginising mo na ako pero nung nakita ko nakahiga ka pa din sa kabilang folding bed, nawala nang antok ko. Pero may gumising din sa akin kanina eh. Hinawakan ako sa hita at sa mukha. Akala ko nga ikaw yun eh, pero nung tinignan ko yung pwesto mo, wala ka na doon. Diyos ko naman, Beshi. Huwag mo naman akong takutin. Natatakot na nga ako eh. Bibiruin mo pa ako ng ganyan. Hindi kita binibiro, Beshi. Talagang yun yung nararamdaman ko kanina kaya nagmamadali ako ditong lumabas sa tent. Winnie, Elsa, nakita niyo ba yung lalaking muli namin na i-rescue? Yung maraming sugat sa katawan na parang kinagat ng hayop? Yung parang nahihibang kahapon? Nandun sa stretcher niya. Bukas pa yun mandadala ng army truck sa ospital sa bayan. Wala dun eh. Kaya nga hinahanap ko. Napakahina pa noon at hindi pa nga nagigising. Paano mawawala yun dun? Wala nga doon. Hindi nga rin namin malaman kung paano siya nawala doon. Tapos nakita ko na nahiwa yung likurang bahagi ng tent. Baka umalis na siya at doon dumaan. Bakit naman niya gagawin yun? May kasalanan ba siya sa batas at kailangan niya pang tumakas? Yan ang pinagtataka ko. Sa ilang araw na pamamalagi natin dito. Nagmamasid lang ako pero may mga pangyayari talagang kakaiba eh. Kagaya na lang nung tumakas yung rebelde at tatakbo ang patay. Nagsagawa kami ng follow-up operation sa lugar. Wala naman kaming nakitang buwaya o sign na mayroong buwaya doon. Tapos, ito na naman ngayon. Isa na naman casualties ang nawawala. Tapos yung babae na ilang beses kong nakita, bakit ayaw niya magpagamot? May kinalaman kaya siya sa pagkawala ng mga casualties? Kapag nakita ulit natin ang babaeng yon, kailangan siyang mahuli. Masyado siyang misteryosa. Baka alam niya yung mga nangyayaring to. Kailangan din natin maging maingat kasi kahit maraming bantay, parang alam niya ang lahat ng mga galaw natin. Nakakasalisi pa din siya. Nang sumunod na araw ay muli kaming nagkita ni Ronald. Nagdala kasi siya ulit ng 2 kambing para itulong sa mga tao sa court. Kaya naman tuwang-tuwa sa kanya ang mga kababaryo niya lalo na si Kapitan. Kaagad na ipinaluto ang mga kambing sa mga tauhang naroon para mabigyan ng pagkain ang mga evacuees at lahat ng mga naroon. Sige, gusto ko rin makita ang lolo mo. Kailan mo ba ako ipapakilala sa kanya? Mamayang hapon, kapag tapos na ang trabaho mo dito. Nako, wala nang katapusan ng trabaho dito. Patuloy pa rin kasi ang pag-rescue operation, lalo na ngayong wala ng bagyo. Pero marami pa rin ang mga taong nawawala at hinuhukay. Lalo na yung mga natabunan ng gumuhong bundok. Ibig kong sabihin kapag nagpalitan na kayo ng mga kasamahan mo, pwede na tayong umalis. Sige, isama ko na din si Elsa. Gusto niya rin kasing mag-mountain hiking. Sige, pero huwag niyo nang sabihin na pupunta kayo sa amin ha. Baka kasi magsipagsamahan lahat. Alam mo na, maliit lang ang bahay ko dun. Nakakaya naman sa mga kasamahan mo. Magkita tayo mamayang hapon doon sa malaking puno ng mangga. Tuntunin niyo lang yung daan na yun ha. Oo, sige. Darating kami ni Elsa. Magkita na lang tayo mamayang hapon doon. Sige, hanggang mamayang gabi, mahal ko. Niyakap pa ako ni Ronald bago siya muling umalis. Kaagad ko namang kinausap si Elsa tungkol sa plano namin ni Ronald. Natuwa naman si Elsa at kagaya ko ay excited na din siyang makarating sa lugar ni Ronald sa ibabaw ng bundok. Kaya naman gusto ko nang hatakin ang oras para maging madali at nang magkita na kami ni Ronald. Hindi ko alam na patuloy pala akong binabantayan ni Roger. Kaya nang makita niya na nag-uusap kami ng simple ni Elsa, sumingit siya at di napigilan ang makisali sa usapan. Akit ka sa bundok. Kakayanin mo ba yun? Mukhang ang laki ng tirahan ni Ronald eh. Oo naman, okay lang yun sa akin. Alam ko naman na hindi ako pababayaan ni Ronald. Kahit matirik yung bundok, kakayanin ko yung akyatin. Oo nga naman. Baka nga pasanin niya pa si Ronald pag nagkataon. Baka gusto niyo ng kasama. Pwede naman ako. Baka kasi gabi na kayo doon. Para naman may kasama kayong babalik dito. Naku, okay lang kami, Roger. Mas kailangan ka dito.
Sigurado naman na ihatid kami ni Ronald pagbalik dito. O sige, kung ayaw niyo akong isama, di ayos lang. Basta, mag-iingat na lang kayo ha. Oo, Roger. Salamat sa pag-aalala mo. Mabilis nga ang naging paglipas ng mga oras. Natapos ang shifting namin, kaya naman nagbihis kami ni Elsa ng pantalon at t-shirt para mas maginhawang maglakad paakyat ng bundok. Nang paalis na kami sa court at tutunguhin ang daan patungo sa malaking puno ng mangga na sinasabi ni Ronald, ay muli kong nakita ang babaeng puro dugo ang damit. Kagaya ng dati ay nakitingin siya ng masama sa akin, kaya naman palagi akong natitigilan kapag ganoon. Beshi, ay na naman yung babaeng puro dugo yung damit, oh. Masama na naman yung tingin sa atin. Oo nga eh. Nasaan ba si Roger para ipahuli na natin yung babaeng yan? Mukhang siya nga may kagagawan sa pagkawala ng mga casualties dito. Tingnan mo, pati mukha niya puro dugo. Hanapin mo si Roger at papantayan ko siya. Sige Beshi, para matapos ng panliligalig sa atin ng babaeng yan. Mabilis nga na umalis si Elsa para hanapin si Roger. Di naman nagtagal ay dumating si Roger kasama ang 2 tauhan. Mabilis na tinungo ang kinaroroonan ng babae. Pero kagaya ng dati, hindi na naman nila naabutan ang babae. Hindi rin nila alam kung saan nagpunta. Kaya nang makalapit kami ni na Roger ay nadismaya kami ni Elsa kasi natakasan ulit sila ng babae. Napailing na lang si Roger at nagbalik sa court, kaya naman itinuloy na namin ni Elsa ang pag-akyat sa bundok kahit medyo kinakabahan ako. Iniisip ko kasi na baka harangin ulit kami ng babae. Pero nang makarating na kami sa malaking puno ng mangga at matanaw namin na naroon na si Ronald, ay nawala na ang aming pangamba. Akala ko hindi na kayo darating eh. Gusto ko sanang pumunta dun sa court. Ano kasi isang babae na sira ulo yata yun. Palaging umaaligid dun sa court. Hindi ko alam kung ano yung motibo kaya ngayon, hinaharang niya kami. Mabuti na lang at may mga pulis. Ayun, hinabol siya. Kaya lang, hindi nahuli. Babae? Sinong babae? Hindi nga namin kilala. Puro dugo ang damit at mukha niya. Para siyang galit na galit kung makatingin. Sabi nga ng mga pulis mukhang aswang daw yung babaeng yun. Baka siyang may gawa sa pagkawala at pagpatay sa mga pasyente. Hinahanap na siya ng mga pulis. Kaya tayo na. Excited na ako makilala ang lolo mo. Sige. Tayo na. Matutuwa talaga si Lolo kapag nakita ka, Winnie. Halika na, aalalayan na kita. Wow, ang sweet naman pala talaga ni Ronald. Siyempre, kailangan kong alalayan ang prinsesa ko. Siya nga pala, meron bang nakakaalam na pupunta kayo sa amin? Panay ang kwentuhan at biruan namin habang naglalakad, kaya hindi namin pansin ang pagod habang inaakyat ang mataas na bundok. Dinaanan namin ang maraming kakahuyan at matataas na damuhan. At makalipas ang halos 1 oras na lakaran, ay nakarating kami sa ibabaw ng bundok kung saan nakita namin ang malawak na taniman ng gulay ni na Ronald. Mayroon ding nakatayo na 2 malalaking kubo na ayon kay Ronald ay lalagyan ng mga inaning palay at kasama na doon yung mga ginagawa nilang tapa. Doon nakastak ang mga yun. Mayroon din kaming nakita na malalaking kulungan ng mga baboy at kambing, mga pato at manok. Tapos ang mga puno na nakapaligid sa kanilang lugar ay hitik sa bunga. Kaya naman nasabi ko sa aking sarili na gugustuhin kong tumira sa lugar na yon kasama ang mahal ko. Halika, naroon sa kubo si Lolo. Ipapakilala kita. Parang bigla akong kinabahan magugustuhan kaya ako ng lolo mo. Oo naman, akong bahala sa'yo. Mabait ka naman tsaka maganda pa. Alam kong magugustuhan ka niya. Sige, tayo na Beshi. Pumasok na tayo sa loob ng kubo nila. Sumunod naman sa akin si Elsa. Pumasok kami sa malaking kubo kung saan nakita namin na malawak ang loob niyon. Mayroong mga upuang yari sa kahoy, may lamesang kahoy at naroon ang isang matandang lalaki na sa tansya ko ay nasa 90 years old na.
dahil sa sobrang kulubot na ng balat sa muka at kamay niyon. Pero nakita namin na nakakakilos pa siya ng maayos. Katunayan ay nakatayo siya sa bintana at tinatanaw ang mga alaga nilang hayop nang pumasok kami. Lolo, nandito na po kami. Siya ba ang sinasabi mo sa akin, Apo? Opo, Lolo. Siya si Elsa. At ito naman si Winnie. Ang sinasabi ko sa inyo na nobya ko. Naku, mabuti naman at nakarating ka dito sa amin, Winnie. Palagay ko napagod kayo kasi medyo malayo ang aming bahay. Hindi naman po masyado. Inalalayan naman po ako ni Ronald. Apo, bigyan mo muna sila ng maiinom. May niluto ako dyan gamit ang sangkap na kabuti. Wow! Mushroom soup po ba? Masarap po yun. Oo, yun nga ang niluto ni Lolo. Sandali, at kukuha ko para matikman nyo. Lumapit nga sa lutuan si Ronald at kumuha ng mushroom soup. Inilagay sa 2 tasa at ibinigay sa amin ni Elsa. Nalanghap agad namin ang mabangong amoy ng soup. Kaya naman, kaagad kong nilagok yun kasi naman ay katamtaman lang ang init yun. Ganon din ang ginawa ni Elsa, halos maubos niya agad ang laman ng tasa. Dahil masarap ang mushroom soup ay humirit pa kami ni Elsa. Pero matapos naming maubos ang 2 tasa ay mayroon akong naramdaman na para bang bigla akong inaantok. Winnie, may problema ba? Nahihilo ako. Para akong inaantok. Parang gusto kong matulog. Ako din. Parang ang sarap ihiga ng katawan ko. Naantok na ako. Sige lang, matulog ka muna. Yun ang huli kong narinig mula kay Ronald. Ilang oras na pala ang lumipas nang ako ay magising dahil sa dugong pumapatak sa aking mukha. Bumangon ako pero hilong-hilo pa rin ako na parang lasing. Napansin ko na mula sa lalaking nakabitin ang dugong pumatak sa mukha ko. Marami siyang sugat sa katawan na parang hiniwa-hiwa lalo na sa kanyang mga binti at hita. Hirap na ang lalaki habang nakabitin ng patiwarik. Noon ko naalala na siya yung lalaki na huling nawala sa court na akala namin ay tumakas. Umalis na kayo rito bago mangyari sa inyo ang ganito. Gagawin nilang tapa ang mga laman nyo. Anong sinasabi mo? Hindi ba ikaw yung lalaking nawawala sa court? Oo, dinukot ako ng maglolo na nakatira dito. Ginagawa nilang tapa ang mga laman ng mga taong dinudukot nila. Hindi sila mga ordinaryong tao. Mga cannibals sila. Sila ba ang may gawa nito sa'yo? Oo, kaya tumakas na kayo bago pa mahuli ang lahat. Yun ang huling sinabi ng lalaki bago tuluyang mamatay. Yanig ang buo kong katawan sa aking natuklasan. Nang igala ko ang aking paningin ay nakita kong tulog pa din si Elsa. Nang maramdaman ko na may paparating sa kubo ay muli akong nahiga at nagkunwaring tulog. Si Ronald at ang lolo niya ang dumating at dinig na dinig ko ang usapan nila. Apo, sigurado ka ba na birhen pa ang babaeng ito? Opo, Lolo. Hindi pa daw siya nagkakaroon ng boyfriend mula nun hanggang ngayon. Kasi pihikan siya. Kaya nung malaman ko yun ay naisip ko na siya ang kailangan natin para sa gagawin nating ritual mamaya pagsapit ng kabilugan ng buwan. Ang puso ng isang babaeng may edad na pero birhen pa ang magpapabata sa akin ng 10 taon kapag nakain ko ang kanyang atay sa kabilugan ng buwan, araw ng Biyernes, Petsa 13. Eksakto rin sa sinasabi ng aking ama noon, pagkatapos ng dilubyo ay sisikat ang bilog na buwan. Magiging matagumpay ang lahat. Tama kayo, Lolo. Tapos gawin nating tapa ang mga katawan nila matapos ang ritual. Maalas lang niya kasi naakit siya sa akin at nagpakita siya ng motibo. Yun naman ang sinasamantala ko kasi nalaman ko nga na sa edad niyang yan, birhen pa siya. Sige,
Hintayin natin ang pagbibilog ng buwan bago natin gawin ang ritual. Nang maramdaman ko na isinara na nila ang pintuan ng kubo at umalis na sila roon, ay saka ako muling dumilat. Magkahalong takot, sakit ng kalooban at galit ang aking nararamdaman sa aking natuklasan. Nalaman ko na niloko lang pala niya ako. Kaya kahit nahihilo pa ako at parang lasing, ay pinilit kong bumangon at nilapitan si Elsa. Ilang ulit ko siyang tinapik para magising pero mahimbing ang tulog niya, kaya sinampal ko siya ng malakas 2 beses kaya nagising si Elsa. Beshi, ang sakit ng ulo ko. Nahihilo pa ako. Para akong lasing. Parang ang nainom natin, yung klase ng kabuti na tinatawag na psychedelic mushroom o magic mushroom. Ang mga to naglalaman ng psychoactive compound tulad ng psilocybin at psilocin na maring magdulot ng mga epekto sa pag-iisip. Tama ka dyan, Beshi. Ang epekto ng pagkain ng psychedelic mushroom ay depende sa dami ng nakain ng isang individual. Gaya na nangyari sa atin. Alam kong nahihilo ka pa din at nahihina pero gumahuli pa ang lahat, kailangan na nating umalis dito. Kapag bumalik ang maglulong yung katapusan na natin. Ano ibig mo sabihin, Beshi? Iloko tayo ni Ronald. Kailangan lang niya ako dahil kailangan ako ng lolo niya. Sa isang ritual na magpapabata sa kanya ng 10 taon. Tapos ayun, papatayin din nila tayo. At gagawin nilang tapa ang mga laman natin kagaya ng lalaking to. Oh, Diyos ko po. Tulungan niyo po kami makalis dito. Diyos ko. Tayo na, Beshi. Kailangan na nating tumakas ang makahingi ng tulong kina Roger. Sila palang may kinalaman sa pagkawala ng lalaking to at pagkamatay ng mga rebelde. Marahan nga kaming lumabas ng kwarto ng kubo na yun at nalaman namin na imbakan nga iyon ng mangkarning tapa ni na Ronald. Marami din ang mga nakasakong palay na nakakamada roon hanggang sa makita ko sa dingding ng kubo ang isang larawan ng isang babae. Yung babae na palagi kong nakikita. Kinabahan ako at kinuha ang larawan, ipinakita ko kay Elsa. May nakasulat sa larawan na pangalang Clara. Tama ang hinala natin. Katulad din ni na Ronald ang babaeng ito na palaging umaaligid sa atin. Clara ang pangalan niya. Kung ganun, umalis na tayo rito. Mas mahihirapan tayo makatakas kapag dumating pa siya. Para pa naman tayong mga lasing. Doon tayo sa likod ng kubo dumaan. Yari lang naman ang kawayan ng dingding kaya madaling sirain. Sinira nga namin ni Elsa ang dingding ng kubo. Tapos ay nagpilit kaming dumaan doon. Nang mapatingala ako ay nakita ko na malapit nang maging bilog ang buwan. Kaya naman lalong nadagdagan ang aking kaba dahil alam ko na malalaman agad nila ang aming pagtakas dahil tiyak kong babalik sila sa kubo para kunin ako at ihanda para sa gagawing ritual. Di pa nga kami nakakalayo ay narinig ko ang malakas na sigaw ng lolo ni Ronald kung saan sinabi nito na nawawala kami ni Elsa. Beshi, dalian mo. Alam na nila na nakatakas tayo. Tiyak na hanapin na nila tayo. Oo, Beshi. Tatakbo ako hanggang kaya ko. Wag lang ako mahuli ng 2 yun at gawing tapa ang katawan ko. Winnie! Alam ko naririnig mo ako. Pero masasayang lang ang pagod nyo. Hindi nyo ako matatakasan. Kabisado ko ang lugar na to. Beshi, narinig mo ba yun? Galit na galit si Ronald. Oo, kaya nga dalian mo tumakbo, Beshi. Ha? Patawarin mo ako, ha? Nadamay pa kita sa gulo ng buhay ko. Sus, ngayon pa ba tayo magdadrama? Hindi mo naman gusto to. Lahat tayo biktima ng panloloko ng lalaking yun. Kahit nahihirapan kaming maglakad ni Elsa dahil hilong-hilo pa din kami sa epekto ng mushroom soup na ininom namin, patuloy naming binagtas ang matataas na damo sa kagubatan. Hindi na nga namin alam kung saan patungo iyon dahil tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing tanglaw namin sa madilim na daan. Ilang beses kaming nadapa, nagpagulong-gulong pero ilang beses ding bumangon at gumapang sa damuhan. Kahit nahihiwa na ng matatalim na dahon ng talahib ang aming mga mukha at balat, nagpatuloy kami sa pagtakas.
hanggang sa matigilan kami. Paano ay muli naming nakita ang babaeng duguan ng damit at mukha. Ito si Clara. Sa pagkakataong ito ay nakaharang siya sa aming daraanan. Nakatingin lang siya ng seryoso sa amin tapos ay iniangat niya ang kanang kamay. Mayroon siyang itinuturong direksyon na parabang doon niya kami pinapapunta. Huwag tayo maniwala sa kanya. Baka isa rin siya sa patibong dito. Doon tayo sa ibang direksyon. Tama ka. Kakampi niya si na Ronald. Isa rin siyang cannibal kaya hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Dalian mo, Beshi. Bago pa tayo sa lakain ni Clara. Sa kabilang direksyon nga kami pumunta. Hindi kami sumunod kay Clara sa takot na baka isa na namang patibong ang inihahanda niya. Ipinagpatuloy naming tuntunin ang matalahib na lugar. Hanggang sa malampasan namin yun. Pero nagulat kami nang makitang naroon na si Ronald at ang lolo niya. May dala silang mahahabang itak na kumikislap sa gabi ang mga talim. Napaatras kami ni Elsa. Sinabi ko na sa inyo, hindi kayo makakalayo, di ba? Kabisado namin ang lugar na to. Nagsayang lang kayo ng pagod. Walang iya ka, Ronald! Nagtiwala ako sa'yo! Akala ko pa naman na isa kang lalaking maginoo at mapagmahal. Isa ka palang hayop? Mas mahalaga sa akin ang buhay ng aking lolo. Yun ang dahilan kaya inakit kita. Hindi naman ako nahirapan sa aking plano dahil ikaw na mismo ang nagbigay ng motibo. Ngayon, magagawa na namin ng maayos ang ritual namin. Hindi nyo kami pwedeng patayin, Ronald. Alam ni Roger ang pagpunta namin dito. Kapag hindi kami nakabalik ng buhay doon, ikaw ang pananagutin niya. Hindi yan problema para sa amin. Gagawa lang naman kami ng mga kamukha nyo gamit ang mga puno ng saging. Makakauwi kayo doon pero habang natutuyo ang puno ng saging, ay unti-unti rin kayong magkakasakit at mamamatay. Ililibing nila ang mga katawan nyo at walang makakaalam sa tunay na nangyayari. Mga walang iya kayo! Mga kampan kayo ng Diablo! Kaya pala ilang ulit kong inalok ang kapitan na kumain ng baboy. Ayaw mo kasi. Ang gusto mo pala yung taong kakainin mo. Pinaniwala mo sila na mabait ka para pagtakpan ang kasamaan ng ginagawa mo. Kasalanan ko ba kung lahat sila ay madaling utuin? Kaya nga kami nag-aalaga ng mga hayop para ibigay sa kanila. Para ano man ang mangyari sa baryo, walang mag-iisip na kami ang may gawa. Kasi akala ng lahat mabait kami. Pero kapag nabuhay kami, katapusan nyo na maglolo. Mga kampong kayo ng Diablo! Iyon ay kung mabubuhay pa kayong dalawa. Sige na, Ronald. Nauubusan na tayo ng oras. Malapit na ang eksaktong pagbibilog ng buwan. Wala na kaming lakas ni Elsa para tumakbo pa. Nang lalapitan na kami ni Ronald ay biglang humarang sa kanya si Clara. Naggulat si Ronald at natigilan nang makita si Clara. Nagulat din ang matanda at napaatras ito nang makita si Clara. Kasunod nyon ay nakarinig kami ng mga boses na paparating sa lugar na kinaroroonan namin. Natanaw din namin ang mga liwanag na likha ng mga flashlight. Noon ko nakita na biglang umalis si Ronald at ang lolo niya. Tumakbo sila papalayo. Sinundan naman sila ni Clara, pero bago tuluyang lumayo si Clara ay muli niya kaming nilingon. Tapos ay ngumiti siya sa unang pagkakataon. Kaya naman hindi ko malaman ang gagawin ko kung ngingiti din ba ako o hindi kasi takot na takot pa din ako at hilong-hilo pa din. Wala na sila. Ligtas na tayo. May mga taong paparating humingi tayo ng tulong sa kanila. Tulong! Tulungan nyo kami! Nandito kami! Di naman naglaon ay narinig kami ng mga taong dumating. Sina Roger pala, kasama sina kapitan at ang iba pang mga pulis. Sinundan nila kami kasi nga ay nag-aalala si Roger dahil malalim na ang gabi ay hindi pa rin kami nakakabalik. Nang makalapit sa akin si Roger ay kaagad akong yumakap sa kanya at umiyak sa kanyang balikat. Nakahinga ako ng maluwag dahil alam kong ligtas na kami ni Elsa.
kumakain ng mga halimaw. Winnie, lasing ka ba? Anong lasing ang pinagsasasabi mo? Hindi kami lasing. Naging ganito lang kami dahil sa aming nakain. Hindi, nainom pala. Yung kaputi soup. Tama si Bessie, hindi kami lasing. Nahihilo lang kami. Muntik na kaming mapatay na maglolo na halimaw na yon. Dapat hulihin niyo sila kasi mga kampon sila ng Diablo. Yung nawawalang lalaki nandun, bihag nila. Totoong sinasabi ni Elsa, maniwala ka. Huwag kayo magkasaya ng panahon. Habulin niyo sila ng kapitan. Kahit nag-aalinlangan sina Roger at Kapitan ay sumama pa rin sila sa amin pabalik ng bahay ni na Ronald. Ilang ulit kaming tumawag bago nagbukas ng pintuan ang lolo ni Ronald. Nakangiti itong sumalubong sa amin na parabang walang anumang ginawang masama. Magandang gabi, Kapitan. Anong dahilan at napasugod kayo sa 10 oras ng gabi? Dahil sa dalawang ito na natagpuan namin sa gubat, sinasabi nila na muntik na silang mapatay ng halimaw. Tama ka, Kapitan. Silang maglolo yung halimaw na yon. Nako, yan na nga ba ang sinasabi ko sa inyong dalawa eh. Sabi ko na nga ba, bukas na kayo bumalik sa evacuation center. Kasi gabi na at mga lasing na kayo. Delikado ang kagubatan. Maraming nagkalat na mababangis na hayop gubat. Sinungaling ka! Roger, tingnan yung kubo na yon. Nandun ang lalaki sinasabi namin sa inyo na nawawala. Ay, minsan talaga iba't iba ang epekto ng alak kapag nainom ng isang tao. Sige, Mamang Pulis, malaya kayong magalugog sa aking bahay. Pati sa kubo na sinasabi ng mga lasing na ito. Inutusan ni Roger ang mga tauhan na mag-search sa mga kubo kaya kumilos ng madali ang mga ito. Di nagtagal ay bumalik kung saan may dalang malalaking bote na pinaglagyan ng lambanog. Kung ganon, nag-inuman pala kayo, Winnie. Tama ka, sir. Nag-inuman sila hanggang sa malango. Ewan ko nga kung nasa na si Ronald. Lasing na din yun eh. Sabi niya susundan niya yung dalawa kaya kami nitong alaga kong aso. Kanina pa naghihintay dito sa pagbabalik niya. Sinungaling ang matandang yan, Roger. Hindi yan ang tunay na nangyari. Maniwala kayo sa amin. Matabil ang dila mong bata ka. Matapos kitang pakitaan ng maayos, painumin ng alak at masarap na pulutan na tapa. Ganito ang gaganti mo. Anong klaseng bata ka ba? Kilala kami nila Kapitan bilang mabubuting tao. Siya nga naman, Elsa. Mababait silang mga tao. Alam ko na kahit anong paliwanag namin ni Elsa ay walang maniniwala sa amin dahil para kaming mga lasing epekto ng mushroom soup na nainom namin. Nang mapatingin ako sa aso na nakaupo sa likuran ni Lolo Ronald ay muli akong kinabahan. Saka ko naisip yung larawan na nakuha ko. Ipinakita ko kay Kapitan ang larawan ni Clara. Kapitan, kilala niyo po ba ang babaeng yan? Siya po ang nagligtas sa amin sa maglolong halimaw na yun. Oo, kilala ko ang babaeng to sa larawan. Ito si Clara. Tama ka, Kapitan. Siya nga si Clara. Akala nga namin masama siya kasi palagi siya nakasubaybay sa amin pero sa huli niligtas niya kami. Namatay si Clara ilang buwan na ang nakakaraan. Natagpuan siya sa gubat na wala na sa sarili niya. Nagkasakit siya at unti-unting nanghina hanggang sa mamatay. Kaya papaanong makikita niyo siya? Pero nakita ko din siya. Kung ganon, multo na lang pala yun si Clara. Sa aking nalaman ay lalo akong nabigla. Nakaharap ko pala ng ilang ulit ang isang multo. Dahil doon ay tuluyan na akong nawalan ng malay. At nang ako ay magising, nasa loob na ako ng tent. Sa nursing station ng evacuation area. Masakit na masakit ang ulo ko. Naroon din si Roger at patuloy pala akong binantayan. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng natatandaan ko pero kagaya ng nangyari ng nakaraang gabi.
Inisip lang niya na likha lang yun ang aming imahinasyon, bunga ng nainom naming lambanog. Kaya hindi ko na ipinagpilitan ang totoong naranasan namin ni Elsa. Mula noon ay hindi ko na rin nakita si Ronald hanggang sa matapos ang medical mission namin sa lugar na yon. Nagbalik ako sa ospital na aking pinapasukan. Hindi na rin kami nagkwento sa iba. Sinarili na lang naming dalawa ni Elsa ang naranasan namin dahil wala namang maniniwala. Iisipin pa ng lahat na mga lasengga kasi kami. Hindi ko rin tinanggap ang pag-ibig ni Roger kahit alam ko na mahal niya ako kasi para sa akin kung hindi mo ako kayang paniwalaan. Ibig sabihin, hindi mo ako pinagtitiwalaan. Alam kong hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy na nabubuhay si Ronald at ang lolo niya. Pero sana dumating ang oras na magkaroon ng katapusan ang masama nilang gawain. At yan ang karanasan na hindi ko makakalimutan kailanman.